Salamat sa pagbebenta ng bahay, Talia. Sold na ang pinaghirapan mo. Iyan ang mensaheng bumati sa akin paglapag ko sa Cebu. Hawak ko ang aking cellphone habang nakatayo sa gitna ng siksikan at maingay na Mactan Cebu International Airport. Kumurap-kurap ako. Iniisip kong namamalikmata lang ako dahil sa pagod mula sa mahabang biyahe mula Hong Kong. Pero hindi ako nagkakamali. Ang bahay na 12 taon kong pinagtrabahuhan bilang caregiver, ang bahay na bawat pako at semento, ay galing sa pagpupunas ko ng dumi ng mga matatanda sa ibang bansa. Ibinigay na sa iba nang wala akong kinalaman. Sino ang pumirma? Paano na ibenta ang bahay kung nandoon pa ang pangalan ko sa titulo? Huminga ako ng malalim, pilit na pinapakalma ang mabilis na tibok ng aking puso. Sa kabilang kamay ko, mahigpit ang hawak ko sa trolley ng aking balikbayan box. Punong-puno yon ng mga delata, tsokolate, at mga bagong damit na pinag-ipunan ko para sa sorpresa kong pagbabalik. Gusto ko sanang makita ang mga ngiti nila Arturo at ng anak kong si Nico. Pero ang sorpresang yon, tila ako ang sasampalin. Naglakad ako palabas ng airport terminal. Ang init ng Cebu ay agad na yumakap sa akin, kasing pamilyar ng amoy ng dagat. Hinanap ng mga mata ko ang pamilyar na mukha ng asawa ko. Sabi ko sa video call kagabi, baka sa susunod na buwan pa ang uwi ko. Gusto kong makita kung gaano sila kasabik sa akin. At doon, sa gilid ng parking lot, nakita ko sila. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Halos mabitawan ko ang aking bag. Nakatayo si Arturo sa tabi ng isang kulay asul na sasakyan. Isang sasakyang hindi ko alam na mayroon kami. Nakasuot siya ng bagong polo shirt, mukhang kagalang-galang. Malayo sa Arturo na iniwan kong payat at problemado 12 taon na ang nakalilipas. Pero hindi ang sasakyan o ang itsura niya ang bumasag sa puso ko, kundi ang babaeng nasa tabi niya. Si Ate Mirasol, ang sarili kong kapatid. Nakaangkla ang braso ni Ate Mirasol sa balikat ni Arturo. Nakasuot siya ng isang mamahaling bestida. Bestidang ako ang nagpadala noong nakaraang Pasko. At sa kanyang daliri, nagniningning ang isang gintong singsing. Singsing na pamilyar sa akin dahil ako ang bumili niyon sa Hong Kong para sa aming anniversary ni Arturo. Ma! Si Papa oh! Nakuha na ang parking ticket! Isang matangkad na binatilyo ang tumatakbo patungo sa kanila. Ang anak ko, ang siniko ko. Sa 12 taon, sa screen lang ng cellphone ko siya nakikita. Lumaki siyang gwapo, matikas. Pero ang bawat hakbang niya patungo sa kanila ay parang bawat saksak sa dibdib ko. Yumakap si Nico kay Ate Mirasol. Hindi yakap ng isang pamangkin sa tita, kundi yakap ng isang anak sa kanyang ina. Mama Mirasol, gutom na ako. Kain na tayo bago tayo pumunta sa bagong kondo. Sabi ni Nico habang nakangiti. Kahit malayo ako, narinig ko ang salitang iyon. Mama. Ang salitang dapat ay para sa akin. Ang salitang pinanghawakan ko habang tinitiis ko ang pambubulyaw ng mga amo ko sa Hong Kong. Ang salitang nagpapalakas sa akin kapag namamag ang mga binti ko sa maghapong pagtatrabaho. Pero ngayon, sa isang iglap, tila naging abo ang lahat ng sakripisyo ko. Sige anak, treat ni Papa mo dahil sold na ang bahay natin sa Talisay. Makakalipat na tayo sa mas magandang lugar. Sagot ni Ate Mirasol habang hinahaplos ang buhok ni Nico. Nabitawan ko na ang aking bag. Ang mga delatang pinag-ipunan ko ay tila mga bato na bumabagsak sa aking pagkatao. Ang asawa ko, ang kapatid ko, at ang anak ko, sila ang pamilyang pinaglingkuran ko sa malayo. Pero sa pagbabalik ko, ako ang naging estrangero. Ako ang naging taga-remit lang ng pera, habang sila ang bumubuo ng sarili nilang paraiso gamit ang mohoy nukmat ko. Arturo, bulong ko, pero walang tunog na lumabas sa aking mga labi. Akmang lalapit ako, akmang sisigaw,
at isasaboy sa kanila ang lahat ng sakit. Pero tumigil ako. Nakita ko ang saya sa mukha ni Nico. Nakita ko ang kumpiyansa sa mga mata ni Arturo. At nakita ko ang pagtatraydor sa bawat galaw ni Ate Mirasol. Kung lalabas ako ngayon, ano ang sasabihin ko? Na ako ang tunay na asawa? Na ako ang tunay na ina? Sa tingin ba ni Nico, tatanggapin niya ako matapos ang 12 taon na ang tanging presensya ko ay ang perang ipinapadala ko sa bangko bawat buwan? Nanginginig ang aking mga kamay habang kinukuha ko ang aking cellphone. Tiningnan ko ang mga remittance receipts na nakatabi sa folder ng bag ko. Libu-libong dolyar. Milyon-milyong piso kung pagsasamahin. Iyon ang tanging hawak ko. Iyon ang ebidensya ng buhay ko na ninakaw nila. Dahan-dahan akong umatras. Nagtago ako sa likod ng isang malaking poste. Pinanood ko silang sumakay sa sasakyan. Pinanood ko ang asawa ko na pagbuksan ng pinto ang kapatid ko. Pinanood ko ang anak ko na tumatawa sa loob. Hindi muna ako magpapakita. Sumakay ako sa isang puting taxi na malayo sa kanila. Sa Tabunok po, kuya, sa pinakamalapit na pension house, sabi ko sa driver. Ang boses ko ay kasing lamig ng bakal. OFW po ba kayo, ma'am? Welcome home! Masayang bate ng driver. Hindi ako sumagot. Tumingin lang ako sa labas ng bintana, sa mga kalsada ng Cebu na tila hindi ko nakilala. Ang balikbayan box ko ay nasa trunk. Dala ang mga regalong wala nang pabibigyan. Arturo, Ate Mirasol, akala nyo siguro ay tapos na ang papel ko dahil nakuha nyo na ang pera ko at ang bahay ko. Akala nyo ay sapat na ang 12 taon na pagkakalayo para burahin ang pagkatao ko. Pero nagkakamali kayo. Caregiver ako sa Hong Kong. Alam ko kung paano mag-alaga, pero alam ko rin kung paano maglinis ng kalat. At ang kalat na ginawa niyo sa buhay ko, sisiguraduhin kong malilinis ko hanggang sa huling dumi. Sa bawat remittance na ipinadala ko, may pangalan ko. Sa bawat semento ng bahay na ibinenta niyo, may pawis ko. At sa bawat kasinungaling ang itinanim niyo sa anak ko, may katotohanan akong itatapat. Nagsisimula pa lang ang pagbabalik ko. At sa pagkakataong ito, hindi na ako ang Talia na caregiver na sunod-sunuran. Ako, ang Talia, na kukuha muli ng lahat ng sa akin. Ang liit ng kwarto sa pension house dito sa Tabunok ay tila lalong sumisikip sa bawat hininga ko. Sa sahig, nakatambak ang 3 malalaking balikbayan box na hindi ko pa binubuksan. Ang mga kahon na yon na buwan-buwan kong pinuno ng mga sabon, delata at pangarap ay tila mga kabaong na nadlalaman ng patay kong 12 taon. Naupo ako sa gilid ng kama at binuksan ang isa sa mga kahon. Sa ibabaw, nandoon ang isang pares ng mamahaling rubber shoes na binili ko para kay Arturo nung nag-sale sa Mongkok. Tinipid ko ang sarili kong pagkain ng 2 linggo para lang mabili yan. Hinaplus ko ang sapatos. Ang sakit ay tila isang malapot na lason na gumagapang sa aking mga ugat. Para sa asawa ko, bulong ko, bago ko marahas na inihagis ang sapatos sa pader. Hindi sapat ang maupo rito. Kailangan kong makita. Kailangan kong kumpirmahin kung hanggang saan ang lalim ng hukay na hinukay nila para sa akin. Sumakay ako ng habal-habal patungo sa talisay. Nagsuot ako ng malaking shades at tinalukbong ang aking jacket para hindi ako agad makilala. Habang papalapit kami sa subdivision na pinagtayuan ng bahay ko, ang bawat kanto ay tila sumasampal sa akin. Dito sa kalyeng ito, ko ipinadala ang unang 50,000 piso para sa pundasyon. Doon sa hardware na iyon, ako nag-remit para sa mga bubong. Pinatigil ko ang driver sa malayo at naglakad ako ng dahan-dahan. At doon, sa dulo ng kalsada, tumambad ang aking pangarap. Isang magandang 2 palapag na bahay, kulay beige na may mga accent ng puti. Ang gate ay gawa sa matigas na kahoy na may disenyong ako mismo ang pumili mula sa Pinterest.
Noong ipinadala ni Arturo ang picture nito noong nakaraang taon, naiyak ako sa tuwa. Akala ko, iyon ang magiging kanlungan ko sa pagtanda. Pero ang nakita ko sa gate ay nagpatigil sa tibok ng puso ko. May malaking tarpaulin na nakasabit sa rehas. Sold. At sa ibaba ng salitang iyon, may pangalan ng isang real estate agent. Ang bahay na bawat butil ng buhangin ay galing sa pagod ko, naibenta na. Bumukas ang gate. Lumabas si Ate Mirasol. Nakashort siya at suot ang isang manipis na blusa. Isang blusang kilala ko dahil iyon ang huling pasalubong na ipinadala ko sa kanya. May hawak siyang baso ng juice, kumpiyansang-kumpiyansa sa paglalakad sa bakuran na ako ang nagbayad. Sumunod sa kanya si Arturo. Nakatapis lang ng tuwalya, tila bagong ligo. Lumapit siya kay Ate Mirasol at natural na humalik sa pisngi nito. Walang alinlangan, walang hiya. Arturo, nasabihan mo na ba ang mga movers? Bukas lang lipat natin sa kondo sa Cebu Business Park. Narinig kong sabi ni Ate Mirasol, "Oh, hayaan mo na. Lahat ng gamit dito, isasama natin. Pati yung mga bagong appliances na kadarating lang." Sagot ni Arturo habang tumatawa. Salamat sa remittance ni Talia last month. Nakumpleto natin ang down payment para sa unit natin. Para akong binuhusan ng kumukulong asupre. Ang huling pera na ipinadala ko, ang bonus ko mula sa amo ko dahil sa pag-aalaga sa namatay nilang lolo, ay ginamit nila para sa sarili nilang pugad. Pero Arturo, paano kung biglang umuwi si Talia? Sabi niya sa video call, malapit na raw siyang mag-resign. Bakas ang kaunting kaba sa boses ni Ate Mirasol. Huwag kang mag-alala. Ang alam niya, sa Talisay pa rin tayo nakatira. At sa dami ng pinirmahan niyang blank document sa akin nung huling uwi niya, wala siyang habol. Seryosong sabi ni Arturo. At si Nico? Hindi ba naniniwala na siyang iniwan siya ng nanay niya para sumama sa ibang lalaki sa Hong Kong? Hinding-hindi siya maniniwala kay Talia. Napaatras ako. Napahawak sa pader ng kapitbahay. Blank documents? Naalala ko nung huling uwi ko 3 taon na ang nakalilipas. Sabi ni Arturo, kailangan niya ng pirma ko para sa insurance at housing permits. Dahil mahal ko siya, dahil tiwala ako, pumirma ako nang hindi nagtatanong. Pinirmahan ko ang sarili kong kamatayan. Biglang bumukas ang pintuan ng bahay at lumabas si Nico. May hawak siyang bola ng basketball. Mama Mirasol, aalis na kami ng mga tropa ko. Pahingi ng pera, pang merienda lang, sabi ni Miko. Kinuha ni Ate Mirasol ang kanyang wallet, ang wallet na Louis Vuitton na binili ko sa sentral, at kumuha ng 1,000 piso. Heto anak, huwag magpagabi ha? Mag-iingat ka. Malambing na sabi ni Ate Mirasol. Tumakbo si Nico palabas ng gate. Halos dumaan siya sa harap ko. Gusto ko siyang harangin. Gusto ko siyang yakapin at sabihing, Nico, ako ang tunay mong mama. Hindi ako kailanman sumama sa ibang lalaki. 12 taon akong nagpakuba para sa'yo. Pero nanatili akong nakatago. Nakita ko sa mga mata ni Nico ang pagmamahal para kay Ate Mirasol. Isang pagmamahal na ninakaw sa akin. Kung lalabas ako ngayon, lalabas akong baliw. Lalabas akong kontrabida sa mata ng sarili kong anak. Pumasok na silang muli sa loob. Ang gate ay sumara ng may malakas na kalantog. Tila pinalalayas ako sa sarili kong buhay. Kinuha ko ang aking cellphone. Nanginginig ang aking mga daliri, pero matalas ang aking isip. Pinikturan ko ang tarpaulin ng sold. Pinikturan ko ang sasakyan ni Arturo. At higit sa lahat, kumuha ako ng video ng kanilang domestic bliss sa loob ng bakuran ko. Caregiver ako. Marunong akong maghintay ng tamang oras para magbigay ng gamot. At ang gamot na ibibigay ko sa inyo, Arturo at Ate Mirasol, ay kasing pait ng lahat ng luha na inubos ko sa Hong Kong. Habang naglalakad ako palayo, isang itim na SUV ang huminto sa tapat ng bahay. Isang lalaking nakasuot ng barong ang bumaba, ang real estate agent. May hawak siyang folder. Mr. Arturo,
Nandito na ang final deed of sale. Kailangan na lang ang pirma ng asawa nyo, sabi ng agent. Numiti si Arturo. Nandiyan na siya sa loob, wait lang. Hinawakan ko ang aking bag, kung saan nandoon ang aking pasaporte at ang aking mga remittance slips na may orihinal na tatak mula sa Hong Kong. Pirma ng asawa? Sige Arturo. Pirmahan nyo ang huling dokumento na maghahatid sa inyo sa impyerno. Dahil ang asawang inaakala nyo ay malayo pa, nasa likuran niya na. Ang sikat ng araw sa labas ng bangko sa Talisay ay nakakasilaw. Pero ang lamig sa loob ng naka-aircon na gusali ay hindi sapat para palamigin ang nag-aapoy kong dibdib. Hawak ko ang aking lumang passbook. Ang passbook na pinag-ingatan ko na parang Biblia sa loob ng 12 taon sa Hong Kong. Ma'am, pakipirmahan lang po itong request for account history, sabi ng teller habang nakatingin sa akin ng may halong pagtataka. Siguro ay dahil sa itsura ko. Basa pa ang laylayan ng aking jacket mula sa ulan kanina at ang aking mga mata ay namumula sa puyat at iyak. Nanginginig ang aking kamay habang pumirma ako. Sa bawat stroke ng ballpen, naalala ko ang bawat sakripisyo ko. Naalala ko noong nagkasakit ako ng trangkaso sa Hong Kong, pero pumasok pa rin ako para alagaan ang alaga kong matanda dahil kailangan kong habulin ang cut-off ng remittance. Naalala ko ang mga hapong tanging tinapay at tubig lang ang kinakain ko para lang madagdagan ng ilang daang dolyar ang ipapadala ko sa Cebu. Here is your statement, Mrs. Salvador. Inapot ng teller ang ilang pahina ng papel. Dahan-dahan kong tiningnan ang huling balanse. 1,450 piso at 25 sentimo. Halos magdilim ang paningin ko. 1,400 piso? Milyon-milyon ang ipinadala ko. 12 taon na monthly remittance na hindi bumababa sa 40,000 piso. Mabilis kong tiningnan ang history ng withdrawals. Nung nakaraang buwan, 500,000 piso transferred to an account under the name of Mirasol P. Dizon. Nung 2 buwan bago iyon, 300,000 pesos, cash withdrawal by Arturo Salvador. Halos buwan-buwan, may malalaking halagang lumalabas na tila ba ang account ko ay isang gripo na walang katapusan ang agos ng pera. Ma'am, okay lang po ba kayo? Tanong ng teller. Salamat. Tipid kong sagot bago ako mabilis na lumabas. Pagdating ko sa gilid ng kalsada, napaupo ako sa isang bench. Ang mga papel na hawak ko ay tila naging nagniningas na uling na pumapaso sa aking mga palad. Ito ang ebidensya. Ang bawat sentimong pinaghirapan ko, ang bawat patak ng pawis at tugo na inialay ko para sa kinabukasan ng anak ko, ay dumaan sa mga kamay ng asawa ko patungo sa bulsa ng sarili kong kapatid. Ako ang naging makina. Ang nabubuhay na ATM sa ibang bansa habang sila ay nagpapakasasa sa ginhawa. Hindi ko namalayan na bumalik muli ang aking mga paa sa tapat ng subdivision namin sa Talisay. Gusto kong makita si Nico. Gusto kong makausap ang anak ko bago sila tuluyang lumipat sa kondo na binili nila gamit ang pera ko. Nakita ko si Nico sa labas ng gate. Mag-isa siya. Hinihintay yata ang kanyang mga kaibigan. Nakasuot siya ng isang mamahaling t-shirt at may suot na headset. Mukha siyang bata na hindi kailanman nakaranas ng hirap. At alam ko kung bakit. Dahil ako ang pumasa ng lahat ng hirap para sa kanya. Dahan-dahan akong lumapit. Tinanggal ko ang aking shades. Ang puso ko ay tila gustong tumalon palabas ng aking lalamunan. Nico? Tawag ko. Ang boses ko ay basag, puno ng pananabik at takot. Tumingin sa akin ang binatilyo. Kumunot ang kanyang noo. Sino po sila? Bakit niyo po ako kilala? Ang sakit. Mas masakit pa sa malamig na balanse ng aking bangko, ang katotohanang ang sarili kong anak ay tinitingnan ako na parang isang pulubi sa kalsada. Nico, ako ito. Si Mama, pilit kong ngiti, habang ang mga luha ay nagsisimula ng kumawala. Umuwi na si Mama, anak. Surprise sana, biglang nagbago ang mukha ni Nico.
Ang kaninang pagtataka ay napalitan ng isang matinding galit at pandidire. Umatras siya ng ilang hakbang. Tila ba nakakita siya ng isang nakakahawang sakit? "Mama? Wala akong mama na katulad mo," sigaw niya. Ang boses niya ay kasing talim ng isang balisong. "Sabi ni Papa, iniwan mo kami noon dahil mas gusto mo ang pera sa Hong Kong. Sabi niya, may iba ka ng pamilya doon at kaya ka lang nagpapadala ng pera dahil ayaw mo kaming makita." Hindi totoo yan, Nico. Maniwala ka, lahat ng ginawa ko ay para sa'yo. Huwag kang lumapit sa akin. Bulyaw niya ng akma ko siyang hahawakan sa braso. Ang mama ko, si Mama Mirasol. Siya ang nag-alaga sa akin nun may sakit ako. Siya ang pumupunta sa school ko. Ikaw? Isang beses sa isang taon ka lang tumatawag. Tapos puro pera lang ang tinatanong mo. Napahagulgol ako sa gitna ng kalsada. Ang bawat salita ni Nico ay parang latigo na humahagupit sa aking pagkatao. "Arturo, anong ginawa mo sa isip ng anak ko? Paano mo nagawang baluktutin ang katotohanan hanggang sa maging kaaway ako sa mata ng sarili kong dugo?" "Nicho, pakinggan mo ako." Pagsusumamo ko. Lumuhod na ako sa harap niya sa gitna ng semento. 12 taon akong nagpakuba para mapag-aral ka sa magandang school. Para mabili ang lahat ng gusto mo. Yung rilo na suot mo, ako ang bumili niyan. Yung sapatos mo, pinag-ipunan ko yan. "Pera na naman," turo niya sa akin. "Lagi mo na lang isinusumbat yung pera mo. Akala mo ba mabibili mo ang pagmamahal ko sa remittance mo? Umalis ka na rito. Huwag mo kaming guluhin. Masaya na kami ni Papa at ni Mama Mirasol." Biglang bumukas ang gate ng bahay. Lumabas si Arturo, bakas ang gulat sa kanyang muka nang makita ako. Pero mabilis itong napalitan ng isang mapanirang ngiti. "Nico, pasok sa loob," utos ni Arturo. "Papa, sino ba tong babaeng ito?" Ang sabi niya, siya raw ang tunay kong mama. Napakasinungaling niya, sabi ni Nico habang patakbong pumasok sa loob ng gate. Naiwan kami ni Arturo. Ang lalaking pinangakuan ko ng habang buhay, ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking mga pangarap. Humakbang siya palapit sa akin, sapat na para maramdaman ko ang kanyang hininga. Walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mga mata. "Welcome home, Talia," bulong niya nang may halong pangungutya. "Sayang, hindi ka nakapag-text. Sana ay nakapaghanda kami ng pagsalubong sa iyo." "Hayop ka, Arturo," madiin kong sabi sa gitna ng aking mga hikbi. "Ninanakaw mo na ang pera ko. Pati ba naman ang anak ko, ninakaw mo rin sa akin?" "Hindi ko siya ninakaw, Talia. Kusa siyang lumapit sa amin dahil ikaw ang wala rito," sagot niya habang inaayos ang kanyang kwelyo. "At tungkol sa bahay, salamat. Malaki ang maitutulong nung pinagbentahan sa bagong buhay namin ni Mirasol. Huwag mo na kaming gambalain, Talia. Sa mata ng batas at sa mata ng anak mo, ikaw ang nag-abandona sa amin." "Hindi pa tayo tapos, Arturo." Tumayo ako ng tuwid. Pinunasan ko ang aking luha gamit ang likod ng aking kamay. Akala niyo siguro ay caregiver lang ako na madaling lukohin. Pero nakalimutan niyo yata. 12 taon kong inalagaan ang mga taong malapit ng mamatay. Alam ko kung paano basahin ang mga magnanakaw na katulad niyo. "Talaga? Paano mo kami lalabanan? Wala kang pera, wala kang tirahan, at pati anak mo, kinasusuklaman ka." Tawa ni Arturo bago tumalikod at isara ang gate. Ngunit bago tuluyang sumara ang pinto, sumigaw si Nico mula sa loob ng bakuran. Sapat na para marinig ng mga kapitbahay na nagsisimula ng manood. "Umalis ka na rito, magnanakaw! Magnanakaw ka ng kaligayahan!" Ang salitang magnanakaw na nanggaling sa bibig ng anak ko ay tila naging huling pako sa krus na aking pinapasan. Napatingin ako sa statement ng bangko na nasa paanan ko, nalaglag sa gulo kanina. 1,450 piso at 25 sentimo. Hindi lang ito remittance ng dugo.
Ito ang mitsa ng pagsabog ko. Kinuha ko ang statement at dahan-dahang naglakad palayo. Hindi ako uwi sa pension house para umiyak. Pupunta ako sa kanto, hahanapin ko ang opisina ng real estate agent na nakalagay sa tarpaulin. Dahil kung inakala ni Arturo na legal ang lahat dahil sa mga blankong papel na pinirmahan ko, ipapaalala ko sa kanya ang isang bagay na hindi nabibili ng pera. Ang orihinal na resibo ng aking paghihirap. Naupo ako sa sahig ng maliit na pension house sa tabi ng isa pang balikbayan box na kakarating lang noong 1 linggo. Ang amoy ng bagoong, sabon at tsokolate na galing sa loob ng kahon ay tila naging amoy ng pagkabulok sa aking pang-amoy. 12 taon kong binuo ang buhay ko sa loob ng mga kahon na ito. Akala ko, ang bawat delata ay pagmamahal. Akala ko, ang bawat dolyar ay proteksyon. Ngunit ang bawat sensbo na ipinadala ko ay naging pako na ginamit ni Arturo para ipako ako sa krus ng limot. Magnanakaw, bulong ko sa hangin. Inuulit ang salitang nanggaling sa bibig ni Nico. Kinuha ko ang isang maliit na kahon ng relo mula sa aking bag. Isang Rolex, isang replika lang. Pero pinag-ipunan ko ng 3 buwan. Gusto ko sanang ibigay ito kay Nico bilang regalo sa kanyang nalalapit na graduation. Hinaplos ko ang makinang nabakal nito. Naalala ko ang mukha ni Nico sa video call noong nakaraang buwan. Suot niya ang isang relo na ipinadala ko noong Pasko. Ang ganda ng regalo ni Mama Mirasol sa akin, di ba? Sabi niya noon sa screen. Noon, akala ko ay nagkamali lang siya ng salita. Akala ko ay tinatawag niyang Mama si Mirasol bilang paggalang dahil ito ang nag-aalaga sa kanya. Ngayon, malinaw na ang lahat. 12 taon nilang nilason ang isip ng anak ko. 12 taon nilang ipinakain sa kanya ang kasinungalingang ako ang nagpabaya, habang sila ang nagpapakasasa sa bunga ng aking pagpapakuba. Narinig ko ang isang mahinang katok sa pinto. Nanigas ako. Sino ang makakaalam na nandito ako? Ang tanging pinagsabihan ko lang ay ang tricycle driver na naghatid sa akin. Talia? Talia, alam kong nandyan ka. Ang boses ni Ate Mirasol. Ang boses na dati ay nagbibigay sa akin ng kapanatagan kapag umiiyak ako sa Hong Kong dahil sa homesick. Ang boses na pinagkatiwalaan ko ng buhay ng anak ko. Dahan-dahan akong tumayo at binuksan ang pinto. Nakatayo si Ate Mirasol sa madilim na hallway. Nakasuot siya ng isang simpleng duster, pero sa kanyang leeg ay nagniningning ang diamond pendant na ako ang bumili sa Tsim Sha Tsui. Anong ginagawa mo rito, ate? Malamig kong tanong. Hindi ko siya pinapasok. Talia, patawarin mo kami. Pabulunging sabi. Bakas ang takot sa kanyang mga mata habang lumingon sa paligid. Huwag kang gagawa ng ingay. Hindi alam ni Arturo na pumunta ako rito. Patawad? Para saan, ate? Para sa pagtulog sa kama ko? Para sa paggastos ng pera ko? O para sa pagpapakilala sa sarili mo bilang mama ng anak ko? Ang boses ko ay nanginginig sa matinding poot. Biglang lumuhod si Ate Mirasol sa harap ko sa gitna ng hallway. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa aking mga binti. Patawad, Talia. Wala akong choice. Noong una, gusto ko lang tulungan si Arturo sa pag-aalaga kay Nico. Pero si Arturo ang nagpumilit. Sabi niya, kailangan ni Nico ng isang ina na nandoon, hindi yung nga sa screen lang. At yung pera, nagipit kami, Talia. Ang daming utang ni Arturo. Nagipit? Tawa ko ng mapait. Nagipit kayo? Kaya bumili kayo ng bagong sasakyan at kondo? Nagipit kayo, kaya naisanglan niyo ang bahay ko? Talia, makinig ka sa akin! Hinila niya ang laylayan ng jacket ko. Umalis ka na rito sa Cebu. Bumalik ka na lang sa Hong Kong. Magpapadala si Arturo ng pera sa'yo buwan-buwan. Basta wag mo lang kaming guluhin. Si Nico, galit na galit siya sa'yo. Kapag nagpumilit ka, lalo mo lang siyang sasaktan. Itinulak ko siya ng malakas. Ang hiya ko para sa sarili kong kapatid
ay tuluyan ng naglaho. Gusto niyo akong umalis para maipagpatuloy niyo ang buhay reyna niyo gamit ang pangalan ko? Nakalimutan mo na yata kung sino ang nagpa-dialysis kay tatay hanggang sa huling hininga niya, ate. Nakalimutan mo na yata kung sino ang nagbayad ng pangmatrikula mo noong nag-nursing ka, pero hindi mo naman tinapos. Napatigil si Ate Mirasol. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng pader. Huwag mong itadamay si tatay rito, pang-inghinig niyang sabi. Bakit ate? May itinatago ka rin ba tungkol kay tatay? Hinala ko. Isang kakaibang kaba ang gumapang sa akin. Naalala ko ang huling mga buwan ni tatay. Sabi ni Arturo, namatay si tatay sa tulog. Pero bakit tila may gustong sabihin si Ate Mirasol na hindi niya mailabas? Wala, basta umalis ka na. Tumayo siya at mabilis na tumakbo palayo. Tila ba hinahabol siya ng isang multo? Naiwan akong nakatayo sa tapat ng pinto. Ang aking caregiver instinct ay nagsimulang gumana. May mali. May mas malalim pang dahilan kung bakit hawak ni Arturo si Ate Mirasol sa leeg. Hindi lang ito basta pag-ibig o pera. Pumasok ako sa loob at kinuha ang folder ng aking mga dokumento. Binuklat ko ang mga luma naming sulat at remittance receipts. Doon, sa ilalim ng isang bundle ng resibo mula sa ospital ni tatay, may nakita akong isang maliit na note na isinulat ni tatay bago siya mamatay. Talia, ang gamot ko. Bakit pinalitan? Nanlamig ang aking buong pagkatao. Kinuha ko ang aking cellphone at hinanap ang numero ng dati kong kaibigan na nagtatrabaho sa munisipyo ng Cebu. Hindi sapat ang katarungan para sa pera at bahay. Kung may kinalaman ang dalawang taong ito sa pagkamatay ng tatay ko, para lang makuha ang kontrol sa remittance ko, sisiguraduhin kong sa reha sila magsasama. Hello, Janet? Sabi ko nang sumagot ang kabilang linya. Kailangan ko ng tulong mo. I-check mo ang death certificate ng tatay ko at ang medical records niya sa private clinic ni Dr. Alves noong 3 taon na ang nakalilipas. Tumingin ako sa salamin. Ang Talia na umuwi kahapon na basang-basa ng ulan at puno ng luha ay wala na. Ang nakikita ko ngayon ay ang Talia na 12 taon na nakipagbuno sa kamatayan ng ibang tao. Arturo? Ate Mirasol? Akala niyo ay inang, hindi kilala ang turing sa akin ni Nico. Pero bago matapos ang linggong ito, ipapakilala ko sa inyo ang inang hindi nyo dapat kinalaban. Ang ulan sa labas ng pension house ay tila walang balak tumigil, kasing iingay ng mga tanong na naglalaro sa isipan ko. Nakatingin ako sa maliit na piraso ng papel na iniwan ni tatay. Talia, ang gamot ko. Bakit pinalitan? Ang bawat letra ay nanginginig, tila isinulat sa huling sandali ng kanyang lakas. 12 taon akong nagpakuba sa Hong Kong para lang masiguradong hindi siya kukulangin sa gamot. Pero tila may mas masahol pang nangyari sa loob ng pamamahay ko habang wala ako. Isang mahinang kalabog sa pinto ang bumasag sa katahimikan. Hindi ito katok ng isang taong kumpiyansa. Ito ay kalos ng isang taong nagmamakaawa. Binuksan ko ang pinto. Doon, nakatayo si Ate Mirasol. Basang-basa ng ulan, nanginghinig, at tila hulas na ang dating kintab ng kanyang bestida. Wala na ang Mama Mirasol na nakita ko sa airport. Ang kaharap ko ngayon ay ang kapatid kong tila pasan ang buong daigdig. Talia, hindi ko na kaya... Hikbi niya, bago tuluyang bumagsak sa sahig ng kwarto ko. Pinatuloy ko siya, hindi dahil sa awa, kundi dahil kailangan ko ang katotohanan. Binigyan ko siya ng tuwalya at hinaya ang tumulo ang kanyang luha hanggang sa maging tuyo ang kanyang lalamunan. Anong hindi mo na kaya, ate? Ang manirahan sa bahay ko? O ang magpanggap na asawa ng asawa ko? Malamig kong tanong. Talia, si tatay. Panginginig ng kanyang boses. Sabi mo kanina, alam ko ba ang totoo? Oo, Talia. Alam ko. Pero hindi ko ginusto. Sumumpa ako kay tatay na aalagaan ko siya, pero si Arturo ang demonyo.
Hinawakan ko siya ng mahigpit sa balikat. Pilit siyang pinatititig sa akin. Anong ginawa ni Arturo kay tatay? Nung huling 2 buwan ni tatay, lumalala ang sakit niya. Kailangan niya ng mamahaling gamot at dagdag na dialysis. Nagpadala ka ng sapat na pera, Talia. Alam ko dahil nakita ko ang resibo. Kwento ni Mirasol sa gitna ng hagulgol. Pero hindi ibinigay ni Arturo ang pera. Sabi niya, kailangan daw natin ng puhunan para sa investment niya. Pinilit niya akong palitan ang gamot ni tatay ng mas murang generic. Sabi niya, pareho lang naman daw yon. Nanlamig ang buong katawan ko. Ang perang ipinadala ko para sa buhay ni tatay, ginamit ni Arturo para sa kanyang mga sugal at luho. Tumanggi ako, Talia. Pero binantaan niya ako, patuloy ni Mirasol. Noong isang gabi, na nakalimutan kong ibigay ang tamang dosage dahil sa pagod, namatay si tatay sa harap ko. At kinuha ni Arturo ang pagkakataong yon. May recording siya, Talia. May video siya na nagpapakita na nagkamali ako ng bigay ng gamot. Sabi niya, ipakukulong niya ako sa salang murder kung hindi ako susunod sa kanya. Doon nagsimula ang lahat. Nabitawan ko si Ate Mirasol. Ang galit ko sa kanya ay unti-unting nahaluan ng pait. Ginamit ni Arturo ang pagkamatay ng tatay namin para gapusin ang sarili kong kapatid. Ginawa niyang hostage si Ate Mirasol sa loob ng sarili kong tahanan. Ginamit niya ang utang na loob mo kay tatay para maging kabit ka niya, bulong ko. Sabi niya, kailangan ni Nico ng ina. Sabi niya, kung magsusumbong ako sa'yo, sasabihin niya kay Nico na ako ang pumatay sa lolo niya. Talia, ayokong kamuhian ako ng anak mo. At si Arturo, unti-unti niyang nilaso ng isip ni Nico. Sinabihan niya ang bata na kaya ka hindi umuwi ay dahil may asawa ka ng instik sa Hong Kong. Pinaniwala niya si Nico na ang mga remittance mo ay bayad sala lang dahil ayaw mo na sa amin. Napaupo ako sa kama, tila nawala ng hangin. Hindi lang pala pera at bahay ang kinuha ni Arturo. Winasak niya ang bawat pundasyon ng pamilya namin. Ginamit niya ang bawat kahinaan namin para siya ang lumabas na biktima at bayani. At ang pagbenta ng bahay? Tanong ko. Plano niya yon para tuluyan ka ng walang balikan. Kapag naibenta na ang bahay at nakalipat na kami sa kondo na nakapangalan sa kanya at sa akin, wala ka ng habol. Talia, aalis na sila bukas. May ticket na si Arturo patungong Manila, isasama niya si Nico. Iiwan niya rin ako rito kapag nakuha na niya ang huling pirma sa deed of sale. Tumayo ako ng tuwid. Ang sakit na naramdaman ko kanina ay naging isang matalas na layunin. Hindi sila makakaalis, ate, madiin kong sabi. Pero Talia, ang recording, ang pulis. Takot na, sabi ni Mirasol. Caregiver ako, ate. Marunong akong humawak ng mga pasyenteng nag-aagaw buhay. At si Arturo, siya ang susunod kong pasyente. Tiningnan ko ang folder ng aking mga remittance receipts. May 12 taon akong ebidensya ng perang dumadaloy sa kanya. Sa mata ng bangko, ako ang nagmamay-ari ng bawat pako ng bahay na yon. At sa mata ng batas, ang pag-withhold ng pondo para sa gamot ng isang matanda ay sapat na para mabulok siya sa rehas. Lumingon ako kay Ate Mirasol. Tutulungan kita, ate. Hindi dahil pinatawad na kita, kundi dahil kailangan nating iligtas si Nico mula sa halimaw na iyon. Pero kailangan mong tumayo. Kailangan mong patunayan na ikaw ang panganay na anak ni tatay, hindi ang sunod-sunuran ni Arturo. Cliffhanger. Isang notification ang tumunog sa cellphone ni Mirasol. Mensahe mula kay Arturo. Nasaan ka? May naghahanap sa'yo rito sa bahay. Isang pulis. Tungkol daw sa peking pirma ni Talia. Nagsimimula na ang kaguluhan at hindi pa kami handa. Nanginghinig ang mga kamay ni Ate Mirasol habang hawak ang kanyang cellphone. Ang liwanag ng screen ay tumatama sa kanyang mukhang punong-puno ng pawis at takot. Talia, nandoon na ang pulis sa bahay. Paano kung malaman ni Arturo na nandito ako? Paano kung ilabas niya ang video tungkol kay tatay? Hinawakan ko ang kanyang balikat ng mahigpit.
Ate, huminga ka. Caregiver ako, tandaan mo. Sa 12 taon, nakakita na ako ng mas malalalang sitwasyon kaysa sa pananakot ng isang duwag na gaya ni Arturo. Ang pulis na sinasabi niya? Baka pakitang tao lang yon. O baka yon ang epekto ng tawag ko kay Janet sa munisipyo kanina. Kinuha ko ang malaking folder mula sa aking balikbayan box. Ito ang aking audit of betrayal. Inilatag ko sa ibabaw ng maliit na mesa ang lahat ng orihinal na remittance receipts ko mula nung unang buwan ko sa Hong Kong hanggang sa huling padala ko bago ako lumapag sa Cebu. Libu-libong piraso ng papel. Ang ilan ay kupas na ang tinta, ang ilan ay may mansa pa ng kape o luha. Para sa ibang tao, basura lang ang mga ito. Pero para sa akin, ito ang mapa ng aking buhay. Ito ang bawat oras na hindi ko nakasama si Nico. Ito ang bawat hapdi ng likod ko sa pagbubuhat ng mga pasyente. Tingnan mo ito, ate. Ituro ko ang isang resibo na may petsang Hunyo, 15, 3 taon na ang nakalilipas. Ayon sa bank statement na nakuha ko kanina, withdraw ni Arturo ang halagang ito sa Talisay branch. Pero tingnan mo ang pirma sa withdrawal slip na naka-attach sa records. Pilit na ginagaya ang sulat ko. Talia, marami siyang pinapirmahang blanco sa iyo noon. Bulong ni Mirasol. Alam ko. Pero may isang bagay na hindi mababago ng kahit anong pirma. Ang location. Numiti ako ng mapait. Sa araw na sinasabing pinirmahan ko ang deed of sale ng bahay natin nung nakaraang buwan, nandoon ako sa Hong Kong Immigration para sa renewal ng contract ko. May tatak ang pasaporte ko. May record ang amo ko. May GPS ang cellphone ko. Ito ang iron proof ko. Hindi pwedeng nasa 2 lugar ang isang tao sa iisang oras. Kailangan natin pumunta kay Janet, sabi ko. Siya ang makakatulong sa atin para i-freeze ang anumang natitirang assets bago pa mailipat ni Arturo ang lahat sa kondo na sinasabi niyo. Lumabas kami ng pension house sa gitna ng madilim na gabi. Nagtungo kami sa isang maliit na opisina sa dulo ng kalsada, kung saan naghihintay si Janet. Ang kababata ko na ngayon ay isa ng paralegal. Pagkakita sa akin ni Janet, agad niya akong yakap. Talia, nakita ko ang record sa City Hall. Bungad ni Janet, bakas ang galit sa boses. Ang special power of attorney na ginamit ni Arturo para ibenta ang bahay niyo ay peke. Ang notoyo publiko na pumirma rito ay matagal ng patay. Ginamit nila ang lumang selyo para magmukhang legal. Naramdaman ko ang isang matinding bugso ng galit, pero pinigilan ko ang sarili kong sumabog. Ibig sabihin, Janet, maibabalik pa ang bahay? Oo, pero kailangan natin maghain ng kasong falsification of public documents at estafa. At sa kwento ni Mirasol tungkol sa medical neglect kay tatay, Talia, maari nating hilingin ang isang exhumation order para malaman kung ano talaga ang sanhi ng kamatayan niya. Kapag napatunay ang pinalitan ng gamot, hindi lang pagnanakaw ang haharapin ni Arturo. Pwedeng umabot ito sa homicide. Napahawak sa bibig si Ate Mirasol. Homicide? Ibig sabihin, pati ako. At magiging state witness ka, madiin kong sabi. Sasabihin mo na tinakot ka niya, na biktima ka rin. Pero kailangan nating iligtas si Nico. Habang sinusuri ni Janet ang mga resibo ko, may isang bagay siyang napansin. Isang serye ng malalaking transfers patungo sa isang kumpanya na pinangalan ng Goldcrest Investments. Sino ang may-ari nito? Tanong ko. I-check natin. Mabilis na nag-type si Janet sa kanyang laptop. Matapos ang ilang minuto, nanlaki ang kanyang mga mata. Talia, ang Goldcrest ay hindi investment firm. Isa itong travel and recruitment agency. At ang may-ari, isang babaeng nagngangalang Vanessa Go. Vanessa? Sino si Vanessa? Tanong ko kay Mirasol. Namutla si Ate Mirasol. Siya ang girlfriend ni Arturo bago ka pa umuwi. Sinasabi ni Arturo na pinsan niya lang iyon, pero nakikita ko silang magkasama kapag wala si Nico. Talia, balak nilang mag-abroad. Gagamitin nila ang pera mula sa bahay para lumipad patungong Canada.
Naisara ko ang aking kamao. Arturo, hindi lang palang kapatid ko ang ginamit niya. May iba pa siyang balak. Iiwan niya kaming lahat matapos niyang simutin ang 12 taon ng buhay ko. Kailan ang lipad nila, Janet? Kaya mo bang itrack? Susubukan ko, pero kailangan nating kumilos ngayon din, sabi ni Janet. Eksaktong sandaling iyon, nag-vibrate ang cellphone ko. Isang unknown number. Sinagot ko ito at ang narinig ko ay ang boses na nagpatigil sa paghinga ko. Mama? Mama Talia? Si Nico. Ang boses niya ay basag, parang umiiyak. Nico? Anak, nasaan ka? Mama, nag-aaway sila rito sa bahay. May mga taong kumukuha ng mga gamit. Sinasabi ni Papa na hindi ka nababalik. Pero nakita ko ang pasaporte mo sa bag niya. Mama, totoo ba? Totoo bang narito ka na sa Cebu? Naramdaman ko ang hapdi sa puso ko. Ang anak ko, sa gitna ng lahat ng kasinungalingan, nagsisimula na siyang makakita. Anak, makinig ka kay Mama. Pilit kong pinatatatag ang aking boses. Huwag kang aalis dyan. Huwag kang sasama kay Papa sa kahit anong sasakyan. Darating si Mama, Nico. Pangako, hindi ka na muling iiwan ni Mama. Ibinaba ko ang teleponyo at tumingin kay Janet at Mirasol. Ang Talia na caregiver ay tapos na sa pag-oobserba. Ngayon, ang Talia na ina ang magpapatakbo ng sitwasyon. Janet, tawagan mo ang pulis. Mirasol, sumama ka sa akin. Oras na para tapusin ang audit na ito sa harap mismo ni Arturo. Ang 12 taon ng sakripisyo ay nakasulat sa mga resibong ito. At ngayong gabi, ang bawat piraso ng papel ay magsisilbing ebidensyang uubos sa bawat hininga ng kalayaan ni Arturo. Ate, i-text mo si Arturo na yun din. Nasa loob kami ng taxi patungo sa Talisay. Ang dilim ng gabi ay tila mas lalong bumibigat dahil sa kaba ni Ate Mirasol. Tumingin siya sa akin, gulat at naguguluhan. Anong sasabihin ko, Talia? Baka lalo siyang magwala kapag nalaman niyang magkasama tayo. Sabihin mo, may tumawag sa iyong tagabangko. Madiin kong sabi habang nakatingin sa labas ng bintana. Sabihin mo, may pumasok na huling remittance mula sa Hong Kong, 1,000,000 piso. Sabihin mo, ito ang final settlement mula sa yumaong amo ko na ipinangako sa akin. Pero kailangan ng pirma mo bilang beneficiary na nakalagay sa records niya. 1,000,000? Napanghanga si Mirasol. Pero Talia, wala namang ganong pera, 'di ba? Walang pera, ate. Pero may kasakiman si Arturo. Alam ko ang asawa ko. Hindi niya magagawang iwan ang Cebu nang hindi nasisimumot ang huling sentimo na pwede niyang makuha sa akin. Yan ang magpapatigil sa kanya sa pagtakas ngayong gabi. Nanginginig ang mga daliri ni Ate Mirasol habang tinatype ang mensahe. Sa kabilang banda, tinext ko rin si Janet. Kailangan namin ng mga barangay tanod at, kung maaari, ang mga pulis na malapit sa subdivision. Bilang caregiver, natutunan ko na ang pinakamahalagang gamot ay hindi laging tableta. Minsan, ito ay ang tamang timing. Pagdating namin sa tapat ng subdivision, pinatigil ko ang taxi sa madilim na bahagi. Mula sa malayo, nakita ko ang aking bahay. Bukas ang lahat ng ilaw. Isang malaking truck ng movers ang nakaparada sa tapat. Nakita ko ang mga tauhan na naglalabas ng aking mamahaling sofa, ang dining table na pinag-ipunan ko ng 3 taon, at maging ang mga balikbayan box na kabubukas pa lang. Hayop ka, Arturo, bulong ko. Nililimas niya ang lahat. Biglang bumukas ang pinto ng truck at lumabas si Arturo. Hawak niya ang kanyang cellphone, mukhang balisa. Maya-maya, nakita ko siyang pumasok muli sa loob ng bahay nang nagmamadali. Kinagat niya ang pain. Tayo na, ate, sabi ko. Naglakad kami patungo sa gate. Ang bawat hakbang ko sa semento ay tila pagbawi sa bawat dolyar na ninakaw nila. Pagpasok namin sa bakuran, sinalubong kami ng ingay ng mga gamit na kinakaladkad. Doon, sa gitna ng sala na halos wala ng laman,
Nakatayo si Nico. Hawak niya ang aking pasaporte. Ang mukha niya ay punong-puno ng luha at kalituhan. Nico! Sigaw ko. Mama! Tatakbo sana si Nico sa akin nang biglang lumabas si Arturo mula sa kusina. Agad niyang hinablot ang braso ng anak ko. Talia? Anong ginagawa mo rito? Bulyaw ni Arturo. Nandilisik ang kanyang mga mata, pero bakas ang gulat nang makita niya si Ate Mirasol sa likuran ko. Mirasol? Bakit mo kasamang babaeng yan? Anong sabi mo tungkol sa 1,000,000? Bitawan mo ang anak ko, Arturo. Malamig kong sabi. Inilapag ko ang aking folder sa ibabaw ng tanging mesang natitira. Wala ng 1,000,000. Wala ng remittance. Ang tanging pumasok sa account na ito ngayong gabi ay ang katotohanan. Anong katotohanan? Tawa ni Arturo, pero nanginginig ang kanyang boses. Talia, umuwi ka lang para manggulo. Sold na ang bahay na ito. Wala ka ng habol dito. Sold? Gamit ang peking SPA? Gamit ang pirma ng isang patay na notaryo? Humakbang ako palapit sa kanya. Alam ko ang lahat, Arturo. Alam ko ang tungkol kay Vanessa Go. Alam ko ang balak niyong pagtakas patungong Canada gamit ang pera ko. At higit sa lahat, alam ko ang ginawa mo kay tatay. Napatigil ang truck mover sa labas. Tumahimik ang buong paligid. Napatingin si Nico sa kanyang ama, pagkatapos ay sa akin. Papa, anong Canada? Anong peking pirma? Tanong ni Nico. Ang boses niya ay puno ng sakit. Huwag kang makinig sa kanya, Nico. Baliw ang nanay mo. Nag-imbento siya ng kwento dahil ayaw niyo makita tayong masaya. Sigaw ni Arturo. Humarap siya sa akin. Ang muka ay tila isang demonyong nasusukol. Talia, wala kang ebidensya. Sa mata ng lahat, ikaw ang nag-abandona sa amin. Ako ang nag-alaga sa anak mo. Nag-alaga? Lumapit si Ate Mirasol. Ang kanyang boses ay nanginghinig sa galit na matagal niyang kinimkim. Nag-alaga ka habang ninanakawan mo ang gamot ni tatay? Nag-alaga ka habang tinatakot mo ako gabi-gabi na ipakukulong mo ako? Arturo, tapos na ang pananakot mo. Sinabi ko na ang lahat kay Talia. Ikaw na traidor ka! Akmang sasampalin ni Arturo si Mirasol nang mabilis akong humarang sa gitna nila. Subukan mo, Arturo, banta ko. Sa labas ng gate na yan, nandoon ang mga tanod at ang mga kapitbahay na tinatawagan mo ring saksi sa kabaitan mo. Gusto mo bang dito tayo mag-audit ng mga kasalanan mo? Biglang tumunog ang cellphone ni Arturo. Isang malakas na ringtone na bumasag sa tensyon. Tiningnan niya ang screen. Ang pangalang lumabas, Vanessa Go. Sagutin mo, Arturo. Ngiti ko na mapait. Siguro ay tinatanong niya kung nakuha mo na yung 1,000,000 remittance ko. Para makabili na kayo ng ticket. O baka naman, sasabihin niya sa iyong nasa labas na siya, naghihintay sa sasakyan? Namutla si Arturo. Tumingin siya sa labas ng bintana. Isang pulang sasakyan ang dahan-dahang huminto sa likod ng truck ng movers. Isang babaeng nakasuot ng sunglasses ang nakasilip sa bintana ng kotse. Papa, sino siya? Tanong ni Nico. Ito na ang huling saksak sa dambuhalang kasinungalingan ni Arturo. Ang domestic bliss na binuo niya kasama si Mirasol ay gumuho sa harap ng anak niya. At ang vermeux na ipinalit niya kay Talia ay narito na para kunin ang premyo. Kailangan na nating iwan ang bahay na ito bago malaman ng bangko ang totoo. Bulong ni Arturo kay Mirasol. Tila nakakalimot na narinig ko rin. Ngunit bago pa siya makakilos, kinuha ko ang aking cellphone at pinindot ang play sa isang recording. Ang boses ni Arturo, malinaw na malinaw. Huwag kang mag-alala, Mirasol. Kapag nakuha ko na ang huling pera ni Talia, iiwan ko na kayong dalawa ni Nico rito. Si Vanessa ang kasama ko sa Canada. Kayo, mabulok kayo rito sa utang. Nanigas si Arturo. Nanigas si Mirasol. Pero ang pinakamasakit ay ang tunog ng pagbagsak ng pasaporte ko mula sa mga kamay ni Nico. Magnanakaw ka nga, Papa, bulong ni Nico. Pero hindi pera ang ninakaw mo.
Ninakaw mo ang buhay namin. Ang katahimikan sa loob ng sala ay mas nakakabingi kaysa sa ingay ng truck sa labas. Ang boses ni Arturo mula sa recording ay tila isang multong paulit-ulit na humihinga sa batok ni Ate Mirasol. Tumingin si Ate Mirasol kay Arturo. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Naghahanap ng kahit anong senyales na biro lang ang lahat. Ngunit ang mukha ni Arturo ay kasing putla na ng abo. Arturo, anong ibig sabihin nito? Nanginghinig na tanong ni Ate Mirasol. Sino si Vanessa? Bakit sinasabi mo sa recording na iiwan mo kami rito? Hindi nakasagot si Arturo. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa akin, sa cellphone ko, at sa labas ng bintana kung saan nakaparada ang pulang sasakyan ni Vanessa. Babe! Bakit ang tagal mo? The movers are almost done. Isang matinis na boses ang pumutol sa katahimikan. Pumasok sa loob ng bahay ang babaeng nasa pulang kotse. Si Vanessa Go. Nakasuot siya ng isang mamahaling puting linen set, may hawak na designer bag, at ang kanyang shades ay nakapatong sa kanyang ulo. Huminto siya sa gitna ng sala. Tila nandidire sa hitsura naming lahat. Lalo na sa akin na amoy biyahe at kay Ate Mirasol na basang-basa ng ulan. Sino sila, Arturo? At bakit hindi pa naisasakay yung mga huling box sa truck? Iritableng tanong ni Vanessa. Lumapit si Ate Mirasol kay Vanessa. Ang kanyang mukha ay puno ng pait. Sino ako? Ako ang asawa ni Arturo. Ako ang nakatira sa bahay na ito. Vanessa laughed, a cold, sharp sound that echoed in the empty room. Asawa? Arturo told me you were just the housemaid who overstayed her welcome. At ang bahay na ito. Sold na ito, di ba, babe? We're using the proceeds for our business in Canada. Para akong sasabog sa galit, pero nanatili akong kalmado. Ito ang audit na hinihintay ko. Ang makita ang bawat piraso ng kasinungalingan ni Arturo na nagbabanggaan sa harap ko. Housemaid? Bulong ni Ate Mirasol. Tumingin siya kay Arturo. Arturo, housemaid lang ba ako sa'yo? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo, pagkatapos kong pagtaksilan ang sarili kong kapatid para lang protektahan ka? Mirasol, let's talk about this later. Pilit na pagpapakalma ni Arturo, pero huli na ang lahat. No! Mag-usap tayo ngayon! Sigaw ni Mirasol. Talia, tingnan mo. Tingnan mo ang lalaking pinag-alayan ko ng bangal ko. Ginamit niya ako para makuha ang pera mo, para maniwala si Nico na ako ang nanay niya, tapos ang balak niya ay itapon din pala ako? Lumingon si Vanessa sa akin. Ang kanyang mga kilay ay nagsalubong. Wait, Talia? Ikaw ba yung caregiver sa Hong Kong? Yung parang ATM machine ni Arturo? Iyon ang huling pako. Ang ituring akong makina ng pera ng babaeng naging kabit ng asawa ko gamit ang perang pinagpaguran ko. Oo, ako si Talia. Hakbang ko palapit kay Vanessa. Ako yung nagpakuba sa Hong Kong para mabili ang bag na hawak mo. Ako yung nagpadala ng remittance para sa business capital na ipinagmamayabang ni Arturo sa'yo. At ako rin yung babaeng sisigurado na walang aalis sa inyo patungong Canada ngayong gabi. You have no right. The house is sold. Sigaw ni Vanessa. The sale is fraudulent, Vanessa. Singit ko. Kinuha ko ang folder at ipinakita ang mga bank records. Lahat ng perang ipinambili ni Arturo ng kondo nyo at ang perang pambili nyo ng ticket ay galing sa illegal na pag-transfer mula sa account ko. I've already flagged the transactions. At ang SPA na ginamit niya? Peke ang pirma ko at pasuna ang lisensya ng notaryo. Ang bawat sentimong hawak nyo ngayon ay ebidensya ng krimen. Napatingin si Nico sa aming lahat. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pagkasuklam. Lumapit siya kay Arturo at ibinato sa harap nito ang aking pasaporte. Naniwala ako sa'yo pa, bulong ni Nico. Sabi mo, si Mama Talia ay masaya na sa ibang lalaki, kaya hindi siya tumatawag. Sabi mo, si Mama Mirasol ang nagliligtas sa atin sa utang. Yun pala, ikaw ang nagnanakaw sa aming lahat. Nico, anak,
Para sa kinabukasan mo ang ginagawa ko. Huwag mo akong matawag-tawag na anak, sigaw ni Nico. Mas gusto ko pang maging anak ng isang ATM machine na nagpapakahirap sa ibang bansa kaysa maging anak ng isang magnanakaw na gaya mo. Tumalikod si Nico at tumakbo sa akin. Niyakap niya ako ng mahigpit. At doon, naramdaman ko ang pag-agos ng kanyang mga luha sa balikat ko. 12 taon. 12 taon akong naghintay para sa yakap na ito. Kahit durog ang puso ko, ang maramdaman ng anak ko sa bisig ko ay sapat na para sabihing sulit ang lahat ng pagod. Arturo, it's over. Sabi ko habang hinahaplos ang likod ni Nico. Nakablock na ang accounts mo. Ang truck na yan, pinatigil ko na sa labas ng subdivision gates. At ang pulis, kanina pa sila nakikinig sa usapan natin sa pamamagitan ng phone ni Janet. Nanlaki ang mga mata ni Vanessa. Babe, do something! Sabi mo legal ang lahat. Arturo looked around, desperate. He lunged for the folder on the table, trying to grab the original receipts and documents. But Mirasol was faster. Hinablot niya ang folder at itinago sa kanyang likuran. Huwag mong susubukan, Arturo, sabi ni Mirasol. Ang kanyang boses ay wala ng takot, puro puot na lamang. Wala ka nang makukuha rito. Kung babagsak ako, sisiguraduhin kong mauna ka sa akin. Mirasol, isipin mo si tatay, banta ni Arturo. Ilalabas ko ang video. Ilabas mo, hamon ko. Dahil nahanap na namin ang record ni Dr. Alves. Alam na namin na pinalitan mo ang gamot ni tatay para makuha ang pondo ng dialysis niya. Isang kaso ng homicide ang naghihintay sa iyo, Arturo. Hindi lang pagnanakaw. Biglang tumunog ang mga sirena ng pulis mula sa labas ng gate. Ang liwanag ng asul at pulang ilaw ay tumatama sa mga pader ng bahay na 12 taon kong pinangarap. Si Vanessa ay mabilis na tumalikod para tumakas, pero hinarang siya ng mga barangay tanod sa pinto. Si Arturo naman ay napaupo sa sahig, nakatitig sa kawalan, habang ang bawat pangarap niyan itayo ang sarili niyang paraiso sa Canada ay naglalaho na parang uso. Tiningnan ko si Ate Mirasol. Nakatayo siya sa sulok, umiiyak ng tahimik. Nilapitan ko siya. Ate, tawag ko. Talia, patawad, hikpi niya. Naging duwag ako. Kinamit ako ni Arturo dahil alam niyang mahal na mahal ko si Nico at takot akong mabulgar ang pagkakamali ko kay tatay. Hindi pa tapos ang lahat, ate, sabi ko. Kailangan nating harapin ang batas. Pero sa pagkakataong ito, hindi na si Arturo ang magdidikta ng magiging tadhana natin. Habang pinupusasan ng mga pulis si Arturo at kinukuha ang statement ni Vanessa, niyakap ko muli si Nico. Tumingin ako sa paligid ng bahay. Walang laman, madilim, at puno ng sakit. Pero sa gitna ng mga bakanting kwarto, naramdaman ko ang isang bagay na matagal nang nawala. Ang katotohanan. Maari na ibenta na ang bahay, pero ang pundasyon ng pagiging ina ko ay kailanman hindi matitibag. At ang bawat remittance receipt na hawak ko ngayon ay hindi na lang basta papel. Ito ang magiging sertipiko ng aking kalayaan. Ang bawat kurap ng asul at pulang ilaw ng pulis sa dingding ng aking sala ay tila isang paalala na tapos na ang 12 taon ng aking pagbubulag-bulagan. Nakatayo ako sa gitna ng silid. Yakap-yakap si Nico na hindi tumitigil sa pag-iyak. Sa gilid, nakaposas na si Arturo, habang si Vanessa ay pilit na nakikipagtalo sa isang pulis sa labas ng pinto. Talia, maawa ka! Huwag mong gawin ito sa akin! Isipin mo si Nico! Sigaw ni Arturo. Ang boses niya ay puno ng desperasyon. Humiwalay ako ng bahagya kay Nico at humarap kay Arturo. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa. Ito ang lalaking pinadalhan ko ng milyon-milyong piso. Ito ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng lahat. Ngayon, sa ilalim ng malamig na liwanag, mukha na lang siyang isang maliit at kaawa-awang insekto. Isipin si Nico? Malamig kong sagot. 12 taon ko siyang inisip, Arturo. Sa bawat oras na nagpupunas ako ng dumi ng ibang tao,
Sa bawat Paskong nag-iisa ako sa Hong Kong, ang anak ko ang iniisip ko. Pero ikaw, ang tanging inisip mo ay kung paano mo gagastusin ang perang. Hindi mo naman pinaghirapan? Lumapit si Janet, ang aking paralegal na kaibigan. Bitbit ang kanyang laptop. Talia, nakuha na natin ang injunction. Lahat ng assets na nakapangalan kay Arturo at Mirasol, kasama ang kondo sa business park at ang bank accounts nila, ay naka-freeze na. Hindi na nila magagalaw ang kahit isang sentimo. Nanlumo si Arturo. Napaupo siya sa sahig. Ang kanyang pagiging haring negosyante ay tuluyan ng gumuho. At ang bahay na ito? Tanong ko kay Janet. Dahil napatunay ang fraudulent ang deed of sale at peke ang SPA, mananatili ito sa pangalan mo, Talia. Ang mga movers? Pinapaalis na sila ng mga pulis. Ipapababa natin ang lahat ng gamit mo sa truck, sagot ni Janet. Lumingon ako kay Ate Mirasol. Nakatayo siya malapit sa kusina, nakayuko, tila hinihintay ang kanyang hatol. Nilapitan ko siya. Alam kong nagtaksil siya, alam kong naging mahina siya. Pero nakita ko rin kung paano siya ginamit at tinakot ni Arturo. Ate, tawag ko. Nag-angat siya ng tingin, ang mga mata ay puno ng pagsisisi. Talia, handa akong makulong. Sasabihin ko sa pulis ang lahat tungkol sa gamot ni tatay. Hindi ko na kayang dalhin ang bigat na ito. Magiging state witness ka, ate, sabi ko. Kailangan nating iligtas ang pamilyang ito mula sa lason na itinanim ni Arturo. Pero pagkatapos nito, kailangan mong humanap ng sarili mong buhay. Hindi na kita pwedeng buhayin pa. Tumangmo si Mirasol. Tinatanggap ang katotohanan. Habang inilalabas ng mga pulis si Arturo, bigla itong pumalag. Tumingin siya kay Nico nang may nanlilisik na mga mata. Nico, akala mo ba mahal ka ng nanay mo? Bulyaw ni Arturo. Kaya ka lang niya binalikan dahil wala na siyang pera. Gagamitin ka lang din yan gaya ng paggamit niya sa akin. Napatigil si Nico. Tumingin siya sa kanyang ama, pagkatapos ay tumingin sa akin. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Ang takot na baka totoo ang sinasabi ni Arturo. Ngunit bago pa ako makapagsalita, si Vanessa, ang pangalawang kabit, ang bumasag sa huling kasinungalingan ni Arturo. Shut up, Arturo! Sigaw ni Vanessa habang kinukuha ang kanyang bag mula sa mesa. Police officer, may gusto akong ibigay sa inyo. Itong tablet na ito, nandito ang lahat na usapan namin ni Arturo. May record dito na wala siyang balak isama ang anak niya sa Canada. Sabi niya sa akin, iiwan niya ang pabigat na bata sa probinsya kapag nakuha na namin ang pera mula sa benta ng bahay. Nanigas ang buong paligid. Ang salitang pabigat ay tila isang sampal na yumanig sa pagkatao ni Nico. Totoo ba, pa? Mahinang tanong ni Nico. Iiwan niyo ako? Hindi nakasagot si Arturo. Umiwas siya ng tingin at doon, alam na ni Nico ang sagot. Ang lalaking itinuring ang idolo ay handa siyang itapon para sa bagong buhay kasama ang ibang babae. Tuluyan ng kinalater ng mga pulis si Arturo palabas. Sumunod din si Vanessa para magbigay ng statement. At si Ate Mirasol ay sumama na rin sa presinto kasama si Janet. Naiwan kaming dalawa ni Nico sa gitna ng sala. Ang bahay ay magulo, ang mga gamit ay nagkalat, at ang katahimikan ay mabigat. Naupo ako sa sahig at dahan-dahang lumapit si Nico sa akin. Ma, tawag niya. Sa pagkakataong ito, hindi nagalit ang boses niya. Ito ang boses ng isang batang nawala at ngayon lang muling nahanap ang daan pa uwi. Andito na si Mama, Nico, bulong ko habang pinapahiran ang kanyang mga luha. Hindi na kita iiwan. Kahit anong mangyari, hinding-hindi kita ituturing na pabigat. Ikaw ang dahilan kung bakit ako humihinga. Niyakap ako ni Nico ng mahigpit. Patawad po, Ma. Patawad sa lahat ng sinabi ko kanina. Akala ko kasi... Shh, alam ko, anak. Alam ko. Huminga ako ng malalim habang nakatingin sa labas ng bintana.
Ang gabi sa Cebu ay nagsisimula ng maging payapa. Bukas, magsisimula kaming mag-audit ng aming buhay. Hindi na ng pera, kundi ng mga pangarap na dahan-dahan naming bubuin muli. Caregiver ako. At alam ko, ang pinakamahirap alagaan ay ang pusong sugatan. Pero sa gabing ito, alam kong nagsimula na ang paggaling. Ang amoy ng luma at maumidong hangin sa loob ng presinto ay kasing pait ng mga alaala ng nakalipas na 12 taon. Nakaupo ako sa tapat ng lamesa ng investigador, katabi si Nico, na mahigpit pa ring nakahawak sa aking kamay. Sa kabila ng salamin ng detention cell, nakita ko si Arturo. Wala na ang kintab ng kanyang dating pagkatao. Nakasuot na siya ng dilaw na t-shirt ng bilanggo, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mga mata ay puno ng puot. Talia, mag-usap tayo. Huwag mong gawin ito, sigaw ni Arturo habang hinahampas ang bakal na rehas. Nico, anak, sabihin mo sa nanay mo na bawiin ang demanda. Nagkamali lang ako, pero pamilya pa rin tayo. Tumingin si Nico sa akin, naghahanap ng kasagutan. Hinawakan ko ang kanyang pisingi. Anak, ang pamilya ay hindi nagnanakaw sa isa't isa. Ang pamilya ay hindi nag-iiwan ng pabigat. Tumayo ako at lumapit sa rehas. Inilabas ko ang huling set ng mga dokumento mula sa folder ko. Ang mga orihinal na resibo ng remittance na may tatak ng bangko sa Hong Kong. Arturo, heto ang huling audit mo, malamig kong sabi. 12 taon na pagpapakapagod, 480 linggo na pag-aalaga sa ibang tao. Bawat sentimong ipinadala ko rito, may pirma ko. Bawat gamot ni tatay na hindi mo binili, may katapat na demanda. Ayon sa record ni Dr. Alves, ang insulin na dapat ay para kay tatay ay hindi kailanman na-purchase sa botika gamit ang perang ipinadala ko. Ginamit mo ang pera ng mamatay tao para sa sugal mo. Wala kang mapapatunayan, bulyaw ni Arturo. Si Mirasol ang nag-alaga sa kanya. Siya ang may kasalanan. Eksaktong sandaling yun, pumasok si Ate Mirasol sa silid kasama ang isang pulis. Mugto ang kanyang mga mata, pero sa unang pagkakataon, nakataas ang kanyang no. Hindi na ako matatakot sa iyo, Arturo, sabi ni Ate Mirasol. Ibinigay ko na sa kanila ang cellphone mo. Nandoon ang lahat ng voice messages mo kung paano mo ako tinatakot. Nandoon din ang usapan niyo ni Vanessa tungkol sa pag-exhume sa labi ni tatay kapag nakuha niyo na ang mana. Arturo, ikaw ang pumatay kay tatay, hindi sa pamamagitan ng lason, kundi sa pamamagitan ng kasakiman. Napaupo si Arturo sa sahig ng selda. Ang kanyang huling kakampi ay tuluyan ng bumitaw. Attorney, may piyansa ba? Mahinang tanong ni Arturo sa kanyang abogado na kadarating lang. Non-bailable ang qualified theft at falsification of public documents, lalo na't involve ang malaking halaga mula sa isang OFW. Sagot ng abogado niya, tila nahihiya rin sa kliyente niya. At sa alegasyon ng medical neglect leading to homicide, kailangan nating maghintay sa desisyon ng piskal. Nilingon ko si Arturo sa huling pagkakataon. 12 taon kitang binuhay, Arturo. Ngayon, ang batas naman ang mag-aalaga sa iyo. At huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong hindi ka na kailanman makakalapit sa anak ko. Lumabas kami ng presinto. Ang sikat ng araw sa Cebu ay tila mas maliwanag ngayon. Dinala ko si Nico sa Pier 1, dun sa daungan kung saan tanaw ang dagat. Dito ako sumakay ng barko, 12 taon na ang nakalilipas, bago ako lumipad patungong Hong Kong. Dito rin nagsimula ang lahat ng pangarap ko na nauwi sa abo. Ma, paano na tayo? Tanong ni Nico habang nakatingin sa mga barkong papaalis. Wala na tayong bahay. Ibebenta raw ng bangko, diba? Mumiti ako at niyakap siya. Hindi, anak. Nakausap na ni Janet ang bangko. Dahil napatunay ang peke ang benta, mananatili sa atin ang bahay. Pero Nico, may naisip si Mama. Ayoko nang manirahan sa bahay na puno ng sakit. Anong balak niyo po? Ibebenta natin ang bahay sa talisay ng legal.
Sabi ko ng may paninindigan. Gagamitin natin ang pera para magtayo ng isang maliit na caregiving center dito sa Cebu. Gagamitin ko ang lahat ng natutunan ko sa Hong Kong para mag-alaga ng mga matatanda na gaya ni tatay. Mga taong nangangailangan ng tunay na pagkalinga, hindi yung ninanakawan ng gamot. Tumingin si Nico sa akin, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang tunay na paghanga sa kanyang mga mata. Gusto ko pong tumulong, Ma. Mag-aaral ako ng mabuti. Gusto ko ring maging nurse. Naramdaman ko ang init sa aking dibdib. Ang remittance na ipinadala ko sa loob ng 12 taon ay hindi pala nasayang. Maaring ninakaw ni Arturo ang pera, pero hindi niya nakuha ang determinasyon ko. At ang pinakamahalagang investment ko, ang puso ng anak ko, ay dahan-dahan ko nang nababawi. Tayo na anak, marami pa tayong balikbayan box na kailangang buksan. Ayak ko sa kanya. Pwedeng isa pang yakap? Hiling ni Nico. Sa gitna ng daungan, sa ilalim ng asul na langit ng Cebu, niyakap ko ang aking anak ng walang halong takot o pag-aalinlangan. Ang paghuhukom ay tapos na. Ang bawat sentimo ng aking paghihirap ay nagkaroon na ng katarungan. Arturo, Mirasol, ang inang itinuring ninyong ATM machine ay tapos na sa pag-remit ng pera. Ngayon, ang tanging ipapadala ko sa inyo ay ang katotohanang hinding-hindi nyo matatakasan. Ang bawat hakbang ko sa loob ng bahay sa Talisay ay nag-iiwan ng tunog sa bakanteng sala. Wala na ang mga truck ng movers. Wala na ang ingay ng mga gamit na kinakaladkad. Ang natitira na lang ay ang 4 na sulok ng pader na pinagpaguran ko ng 12 taon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako nakakaramdam ng pagsisikip ng dibdib. Ang hanging pumapasok mula sa bukas na bintana ay amoy dagat, amoy ng kalayaan. Ma, saan ko po ilalagay itong mga huling box ni Papa? Tanong ni Nico habang bitbit ang isang karton na puno ng mga gamit ni Arturo. Tiningnan ko ang box. Nandoon ang mga mamahaling relo, sapatos, at mga damit na binili niya gamit ang perang ninakaw sa akin. Iwan mo nga lang yan sa tapat ng gate, Nico. May kukuha niyan mamaya para dalhin sa presinto. Sabi ng abogado niya, kailangan niya raw ng gamit sa loob. Yumakap si Nico sa baywang ko. Patawad po uli, Ma, kung nakinig lang ako sa inyo noon. Huwag na nating balikan ng kahapon, anak. Ang mahalaga, narito na tayo sa ngayon. Hinaplos ko ang kanyang buhok. Ang bahay na ito ay kukunin na ng mga bagong may-ari sa susunod na linggo. Sa wakas, mababayaran na natin ang lahat ng utang na iniwan ng tatay mo. At may sapat pa tayong puhunan para sa caregiving center natin sa lungsod. Habang nag-aayos kami ng mga huling gamit, nakita ko ang isang anino sa may pinto ng kusina. Si Ate Mirasol. Nakasuot siya ng isang simpleng t-shirt at maong. Bitbit ang isang lumang maleta. Ang kanyang muka ay maputla. Wala na ang kolorete at alahas na dati ay pinagmamalaki niya. Talia, mahina niyang tawag. Napatigil si Nico at tumingin sa akin. Tumango ako sa kanya, isang senyales na gusto ko munang makausap ang kapatid ko ng mag-isa. Lumabas muna si Nico para maghintay sa garden. Alis na ako, Talia, sabi ni Mirasol, hindi makatingin ng diretso sa aking mga mata. Pumunta ako rito para magpaalam at para ibigay ito. Inabot niya sa akin ang isang maliit na sobre. Pagbukas ko, nandoon ang gintong singsing na nakita ko sa airport. Ang singsing na ako ang bumili para kay Arturo. Hindi ko yan kailanman naging pag-aari, Talia. Gaya ng buhay na pilit pong kinuha sa'yo, hikbi ni Mirasol. Alam kong hindi sapat ang salitang patawad. Sinira ko ang tiwala mo. Pinagpaksilan ko si tatay. Naging duwag ako dahil sa takot ko kay Arturo. Tinitigan ko ang singsing sa aking palad. 12 taon kong pinangarap ang sandaling ito. Ang mabawi ang lahat. Pero ngayong, hawak ko na. Na-realize ko na, ang ginto ay wala palang halaga kung ang kapalit nito ay ang pagkawasak ng sarili mong dugo. Ate, mapapatawad kita, pero hindi ko makakalimutan ang lahat.
Madiin kong sabi. Tutulungan kita sa kaso mo, gaya ng ipinangako ko. Pero pagkatapos nito, kailangan mo nang tumayo sa sarili mong mga paa. Hindi na kita pwedeng alagaan pa. Ang caregiver na si Talia ay para na lang sa mga taong tunay na nangangailangan, hindi sa mga taong sumisira sa kanya. Naintindihan ko, tango ni Mirasol, habang pinapahiran ang kanyang mga luha. Pupunta muna ako sa probinsya ni nanay. Magtatrabaho ako sa palengke. Susubukan kong ayusin ang buhay ko nang wala ang anino ni Arturo. Tinalikuran na ako ni Ate Mirasol at dahan-dahang naglakad palabas. Pinanood ko siyang lumabas ng gate, ang huling piraso ng kataksilan na umaalis sa aking tahanan. Masakit, oo. Pero sa bawat pagluha ko, nararamdaman ko ang pagbawas ng bigat sa aking puso. Kinuha ko ang isang itim na marker at lumapit sa huling balikbayan box na nakatabi sa sala. Ito ang box na binuksan ko noong unang gabi ko sa pension house. Isinulat ko sa ibabaw nito ang malalaking letra. Para sa bagong simula, inalis ko ang malaking frame ng wedding photo namin ni Arturo sa dingding. Dahan-dahan ko itong ibinabasa sa hig at sa halip na basagin, hinayaan ko lang itong nakatalikod. Hindi ko na kailangang makita ang kanyang mukha para maalala ang leksyon na ibinigay niya sa akin. Ma, handa na po ang sasakyan! Sigaw ni Nico mula sa labas. Kinuha ko ang aking bag at ang folder ng aking mga remittance receipts. Ang mga papel na ito ay hindi na lang basta ebidensya ng pagnanakaw. Ito ang mapa ng aking sakripisyo at ngayon, ito ang magiging pundasyo ng aking bagong negosyo. Bago ako lumabas, tumigil ako sa tapat ng pintuan. Nilingon ko ang buong bahay sa huling pagkakataon. Dito ko binuo ang pangarap ko. Dito rin ito gumuho. At dito ko rin nahanap ang lakas para tumayo muli. Isinaro ko ang pinto at inilock ang gate. Ibinigay ko ang susi kay Janet na kadarating lang kasama ang real estate buyer. Salamat, Talia. Siguradong magiging masaya ang bagong pamilyang titira rito, sabi ni Janet. Sana nga, Janet. At sana, hinding-hindi nila maranasan ang mamuhay sa kasinungalingan. Sagot ko habang nakangiti. Sumakay ako sa sasakyan sa tabi ni Nico. Habang dahan-dahang lumalayo ang sasakyan sa bahay sa Talisay, hindi ko na tiningnan ang likuran. Nakatitig lang ako sa daan patungo sa lungsod ng Cebu. Ang araw ay unti-unti nang lumulubog, nagbibigay ng ginintuang liwanag sa karagatan. 12 taon akong naging caregiver ng ibang tao. Ngayon, oras na para ako naman ang mag-alaga sa sarili ko at sa anak ko. At sa pagkakataong ito, walang remittance na kailangan. Dahil ang tunay na yaman ay nasa tabi ko na. 1 taon ang mabilis na lumipas, kasing bilis ng paghampas ng mga alon sa dalampasigan ng Cebu. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako nakatanaw sa dagat nang may halong lungkot at pangunggulila. Ang amoy ng antiseptic, malinis na puting kumot, at ang halimuyak ng sariwang bulaklak sa lobby ay nagbibigay sa akin ng kakaibang kaba. Kabang puno ng pag-asa. Nakatayo ako sa tapat ng isang glass door. Sa itaas nito, nagniningning ang mga gintong letra. Talia's Haven, Senior Care and Wellness Center. Ma, handa na po ang mga bisita sa ribbon cutting. Tawag sa akin ni Nico. Nilingon ko ang aking anak. Nakasuot siya ng malinis na puting polo. Ang kanyang muka ay maaliwalas at puno ng sigla. Hindi na siya ang batang nalilito at puno ng galit na nakilala ko sa airport noon. Ngayon, tuwing Sabado at Linggo, tumutulong siya rito sa center habang nag-aaral siya para sa kursong nursing. Sa bawat haplos niya sa mga pasyente, nakikita ko ang bunga ng aking mga sakripisyo. Salamat, Nico. Sandali lang, may tinitingnan lang si Mama. Ngiti ko sa kanya. Pumasok ako sa loob ng aking opisina at naupo sa aking mesa. Sa ibabaw nito, hindi na mga remittance receipts ang nakalatag. Ang nakalagay doon ay ang mga lisensya ng aking kumpanya. Ang mga payroll ng aking mga staff na karamihan ay mga dating OFW rin. At isang maliit na frame ng litrato namin ni Tatay. Tatay, para sa inyo ito.
Bulong ko. Hindi ko man kayo nailigtas noon. Sisiguraduhin kong walang matandang dadaan sa center na ito na hindi makakaramdam ng tunay na pagkalinga. Nabalitaan ko mula kay Janet na si Arturo ay nahatulan na ng 10 taong pagkakulong para sa qualified theft at falsification. Patuloy pa rin ang investigasyon sa kaso ni tatay, ngunit sapat na ang kanyang pagdurusa sa loob ng rehas para masabing nahanap na namin ang katarungan. Si Vanessa? Iniwan din siya ni Arturo noong sandaling ma-freeze ang mga accounts. Patunay na ang relasyong itinayo sa pera ay guguho rin kapag ang pondo ay naglaho. Si Ate Mirasol naman ay nananatili sa probinsya. Nagpapadala siya ng mga sulat minsan, humihingi ng balita tungkol kay Nico. Hindi ko pa siya kayang yakapin ng buo, pero hindi ko na rin siya kinakamuhian. Hinayaan ko na ang panahon ang maglinis ng mga bakas ng kanyang pagkakamali. Ang pagpapatawad ay isang proseso, at dahan-dahan natututunan ko ng bitawan ang bigat ng kahapon. Lumabas ako ng opisina at hinarap ang mga tao. Naroon si Janet, ang aking mga bagong empleyado, at ang mga pamilyang nagtitiwala sa amin. Sa gitna ng palakpakan, hinawakan ko ang gunting para sa ribbon cutting. Pero bago ko ito gupitin, naramdaman ko ang kamay ni Nico na humawak sa aking balikat. "Proud po ako sa inyo, Mama," mahina niyang sabi. Iyon ang huling remittance na kailangan ko. Ang pagkilala ng aking anak. Ang pagtanggap niya sa akin hindi bilang isang makina ng pera, kundi bilang isang inang lumaban para sa kanilang kinabukasan. Matapos ang seremonya, naglakad kaming dalawa ni Nico sa garden ng center. Ang araw sa Cebu ay unti-unti nang lumulubog. Nagbibigay ng kulay kahel sa paligid. Wala na ang mga balikbayan box. Wala na ang 12 taon na distansya. "Ma, uuwi pa ba kayo sa Hong Kong?" Tanong ni Nico habang nakatingin sa akin. Umiling ako at huminga ng malalim, minanamnam ang hanging amoy tahanan. "Hindi na, anak. Ang caregiver na si Talia ay papus na sa ibang bansa. Ngayon, ang nanay na si Talia ay narito na para manatili." Hinawakan ko ang kamay ni Nico at magkasabay kaming naglakad pabalik sa loob. Ang 12 taon ng aking pagpapakuba sa ibang bansa ay naging pundasyon ng aking bagong buhay. Masakit ang pinagdaanan ko, pero sa dulo ng bawat audit ng buhay, na-realize ko na ang tunay na yaman ay hindi ang halagang nakasulat sa resibo, kundi ang pagkakataong magsimulang muli ng may dangal at pagmamahal. Ang gabi sa Cebu ay payapa na, at sa wakas, ang aking puso ay nakauwi na rin.